Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rapi Jan, shoutout kay Juancho Arnaldo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mabangis ang mahahabang espada ng dalawang kalakal. Nang sila ay magtadtad ng walang pinipili, nalaman nilang ang paparating na figure ay ang kanilang sariling bodyguard. Matapos magbigay daan sa ilang kahihiyan, tumingin pa rin sila sa malalim na hukay. Walang anuman sa hukay. Shit, nasaan ang Aaron na tao? Magulat, ang bodyguard ay dumaan sa dalawang tao, hindi nang ahas na huminto, mabilis na tumakbo sa magandang babae, lumuhad sa lugar, hinawakan ang isang libro at itinaas ang kanyang mga kamay, ang mga nasasakupan at iba pa ay naghukay ng higit sa 100 metro sa ilalim ng walang usok o bakas ng tao, ngunit ito. Isang libro. Sumimangot si Zuyanshua. Dumating sila upang hanapin ang Aaron. Ano ang ibig sabihin ng paghukay ng libro? Bastos ka, may hinahanap ka. Nandito ka para maghukay ng mga antik. Tulungan ang langit na uminom ng may galit. Labis akong nanlumo dahil hindi ko naabutan ang Aaron. Malamang, ang sugo ng dragon ay dapat ding maging lubhang bigo. Kaya sa oras na ito upang matulungan ang isang lukab, natural, hindi lamang maaari mong ilabas ang iyong nalulumbay na hininga, ang pinakamahalagang bagay ay upang mambola. Nang makita ni Zuyanshua si Fu Tian na pinapagalitan, ang buong tao ay gustong tumulong, ngunit ang kanyang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan at bumalik. Malinaw, ang mga bagay ay tila hindi tama. Wala ka bang sasabihin? Malamig na ngumiti ang nakamamanghang dilag, at isang pares ng magagandang mata ang sumulyap sa lahat ng naruroon. Nagkatinginan silang muli, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng sugo ng dragon sa tanong na ito, at nagtanong pa sila kung mayroon silang sasabihin. Ano ang masasabi nila? Anong dare ang sinasabi nila? Si Zuyanshua lamang, na orihinal na gwapong talento ng isang Panginoon ng lungsod, ang nakahanap ng problema. Hindi ito antik, sabi niya sa mahinang boses. Ang mga antik na nakabaon sa ilalim ng lupa, kahit na hindi pa masyadong luma, ay dapat na masira ng lupa, at least ang mga bakas ng panahon ay dapat iwan sa ibabaw. Lalo na sa mga libro. Ngunit ang pagiging bago ng bagay na ito sa harap namin ay kamanghamanghang. Ito ay hindi tulad ng kung gaano katagal ito inilibing sa isang anti-gang. Ito ay higit pa tulad ng may nakalibing lang, sabi ni Zuyanshua. May nakabaon lang. Kumunat ang noo ni Fu Tian. Medyo naguguluhan din si Ye Shijon, sino ang maghuhukay ng napakalalim na hukay para ibaon ang mga bagay. Hindi ba ito larong pambata? Tandaan mo ang sinabi mo. Ang nakamamanghang dilag ay mahinang umungol, tumingin kay Ye Shijon at sinabing, kung gayon, dapat kang magtanong, sino ang maglilibing ng ganoong bagay sa napakalalim na lugar? Ano ang ibig sabihin ng ilibing? Natigilan si Ye Shijon at naging hari. Familiar na siya ngayon, pero kung gagamitin mo ang ulo mo, halatang baguhan siya. Sinabi ng sugo ng dragon na maaaring inilibing ito ng Aaron. Sumimangot si Zuyanshua. Ang nakamamanghang dilag ay malamig na ngumiti, magpatuloy. Maaaring may kinalaman ang bagay na ito sa pagkawala ng Aaron ngayon. Nang marinig ang talumpati, ang nakamamanghang kagandahan sa wakas ay malamig na tumingin sa malayo at lumakad patungo sa malalim na hukay. Sa wakas, may isang tao na hindi nawala ng utak. Hindi ba't kakaiba na ang isang libro ay nakabaon sa isang malaking hukay na may lalim na 100 metro? Hindi ba't kakaiba na ang Aaron ay nawala ng hindi maipaliwanag? Makipag-ugnayan sa mga bagay na ito at mag-isip tungkol sa kung ano ang makikita natin ngayon. Hindi pa ba handang lumabas ang ilang bagay? Pagkatapos ay bahagyang iginalaw niya ang kanyang kamay, at ang sinaunang libro ay inihagis niya sa hangin at dahan-daang binuksan. Sa sandaling mabuksan ang mga sinaunang aklat, isang magandang
Larawan ng mga bundok at ilog ang ipapakita sa harap ng lahat. Sa mga sinaunang aklat, may mga bundok, tubig, langit at lupa, parang bagong mundo. Ang pinakamahalaga, mayroong maliliit na figure ng tao tulad ng mga bituin. Halatang natigilan si Zhou Yanshua. Mariin niyang tinitigan ang mga figurang iyon gamit ang kanyang mga mata. Nagulat siya at sinabing, espesyal na sugo ng dragon. Ibig mo bang sabihin, Aaron at iba pa ang nasa sinaunang aklat na ito? Hindi lang siya, pati lahat ng nasa eksena ay nagulat. Ito, paano ito posible? Mga tao sa mga libro, ito ay hindi lamang nagpapabagsak sa katalusan ng lahat. Ngunit kahit na nakakatakot, mabuti, nasa loob sila. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa madaling salita, halos lahat ng taong naruroon ay namutla, at may mga taong namutla pagkarinig nito. Nakakaalarma talaga ito. Ito ay kabalbalan. Paano magtatago ang mga tao sa mga sinaunang aklat? Hindi ba kalokohan iyon? Gayunpaman, naiintindihan nilang lahat na ito ang mga salita ng sugo ng dragon, na natural na nangangahulugan na ito ay imposible at posible, at ito rin ay isang katotohanan kahit gaano kahirap isipin. Shit, kung ganoon, tagteren ko na itong sirang libro. Gusto kong makita kung saan siya maaaring magtago nang wala itong sirang libro. Galit na uminom si Ye Shijun at sumugod gamit ang kanyang espada. Hanggat naririnig niya ang pangalan ni Aaron, nangangahulugan ito ng ganap na galit kay Ye Shijun. Gusto niyang basagin ngayon ang katawan ni Aaron. Gayunpaman, 2 hakbang pa lang, isang sinag ng liwanag ang direktang hamarang sa kanya, gaano man siya nagpumiglas, ngunit nanatili sa pwesto ang buong tao. Ayaw niyang tumingin sa sugo ng dragon, at halatang hindi niya alam kung bakit siya pinigilan nito. An ancient book that can accommodate so many people. Do you really think of it as a book? Child Ye, I can understand your anger, but anger can make people lose their reason. Sana maintindihan mo yun. Sa sandaling bumagsak ang boses ng magandang babae, umatras siya ng bahagya, at ang pader na nakaharang kay Ye Shijun ay nawala. Si Ye Shijun ay medyo napahiya, ngunit siya ay nagalit pa rin. Sa oras na ito, ang paa ng aso ni Fu Tian ay nagmamadaling sumulong at bamulong sa kanyang tainga. Ang mga salita ng nakatatandang Shenlong ay hindi makatwiran. Ang sinaunang aklat na ito ay maaaring maglaman ng isang gang ng Aaron na magnanakaw ng aso. Ito ay may walang katulad na likas na kapangyarihan ng mahika. Kung nagmamadali kang gawin ito, natatakot ako na hindi ka magagalit sa oras na iyon. Sa kabaligtaran, kung inaatake ka ng bagay na ito at masiraan ng loob ito, kaya mo. Nagalit si Ye Shijun, ngunit sa pag-iisip, ang kanyang mga salita ng pagtulong sa langit ay may dahilan. Matapos mag-isip, tumigil siya, ngunit nag-aatubili pa rin siyang tumingin sa magandang babae at sinabing, dahil hindi natin ito maputol, ano ang dapat nating gawin? Ang mga ganyang Diyos ay dapat may sariling espesyal na pamamaraan para malaya tayong makapasok tulad ng Aaron. Sa kasalukuyan, tiyak na hindi tayo makakahanap ng paraan. So, the only way, isa lang. Pilitin mo siya. Malamig na ngumiti ang napakagandang dilag. Pilitin mo siya. Ang isang grupo ng mga tao ay pipi na naman. Anong paraan? Nasa libro si Aaron. Paano siya mapipilit? Sinong nagsabing pilitin mo siya? Sabi ko pilitin mo. Pagkatapos, itinoon ng napakagandang dilag ang kanyang mga mata sa mga sinaunang aklat na nakasabit sa hangin. Pilitin. Isang grupo ng mga tao ang natigilan. Nakakita na ako ng mga tao na pinipilit ang mga aso at hayop. Wala pa akong nakikitang nagpilit ng libro. Kung hindi ito sinabi ng Dragon Elder, gusto talaga nilang martilyo hanggang mamatay. Ngumiti si Zhou Yanshua, tama ang Dragon Elder. Dapat talaga natin itong pilitin. Nasaan ang mga amo mo? Agad na sumigaw ang isang grupo ng mga eksperto, maghihintay ako. Ang tinatawag na 8 immortal ay tumatawid sa dagat at ipinakita ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, oras na para ipakita mo ang iyong lakas. Ang pagtataas ng mga tropa sa loob ng libu-libong araw ay maaaring gamitin ng ilang sandali. Dapat ay mayroon kang tiyak na numero sa iyong isipan tungkol sa kung paano katretuhin ni Zhou tuwing karaniwang araw. Ngayon ay narito na ang sugo ng dragon. Oras na para maglingkod ka. Makinig sa aking mga utos. Panipi, ang lahat ng mga master, gamit ang kanilang sariling mga kasanayan,
Hatiin ang 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa sa mga grupo, at pagkatapos ay bumuo ng isang hilera o bilog. Ang mga salita ay nahulog, at isang grupo ng mga eksperto ay hindi gaanong sinabi. Mabilis silang napalibutan sa 5 parisukat na hanay. Si Ye Shijun ay halatang hindi lumingon, saglit siyang napatingin sa isang grupo ng mga taong abala. Hindi niya alam kung ano ang gusto nila, kahit na ang kanyang puso ay halos puno ng panunuya at panunuya. Fucking psychopaths. Tama ba? Ngunit si Zuyan Shua lamang ang nakakaalam na tiyak na hindi ito ang ugat ng buhok ng Elder ng Dragon, at hindi rin siya sama-sama sa ugat ng buhok. Sa halip, dapat itong gawin. Ang ganoong libro ay likas na mahiwaga at dapat ay espiritual. Ang gusto ng sugo ng dragon na pilitin natin ay ang espiritu sa aklat na ito. Wala tayong paraan para makapasok sa aklat na ito. Ngunit mayroon. Nang makitang naguguluhan siya, dahan-dahan at tahimik na lumapit si Zuyan Shua kay Ye Shijun at sinabing may matamis na ngiti. Nang marinig ito, tinapak ni Shijun ang kanyang hita. Oh, aalis na ako. Paano ko makakalimutan itong pinaggapasan? Sa pagbabalik tanaw, ang 5 porma sayon ay naayos na. Biglang nakontrol ng napakagandang babae ang sinaunang libro at dahan-daang inatake ang malaking hanay ng apoy sa harapan, at halos kasabay nito ay biglang tumunog ang mga tawanan. Storytelling channel sa YouTube. Nataranta ang lahat at nagsitinginan sa paligid, ngunit walang nagpakita at tanging mga tawa lang ang narinig. Hindi mo kailangang hanapin, hindi mo kailangang hanapin, ako ang aklat ng langit. Makalangit na libro. Sa sandaling may sumasalamin dito, ang mga malapit sa libro ay natakot pa na itapon ang kanilang baluti at maghanda upang makatakas sa lugar. Ngunit mayroon ding ilang mga tao na mas interesadong tumingin sa aklat ng langit at makita kung ano ang mga kakaibang bagay na nakilala ni Buddha. Ang mga master na iyon ay dapat na maging mas kalmado at maingat. Isa-isa silang tumangala, marahang itinaas ang mahahabang espada at naglagay ng magandang tindig. Hindi lang sila nakikinig, kundi may kapangyarihan din silang mag-counterattack anumang oras. Bakas din sa mukha ni Ye Shijun ang pag-aalala. Bagamat sinubukan niyang itago ito, halatang mahirap ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Ito ay isang nakamamanghang dilag na tila hindi nataranta. Ang lahat ng ito ay nasa kanyang inaasahan. Nakangiti, nagpakita ka ng mas maaga kaysa sa inaakala ko. Isa lang akong libro, pero nag-set up ka ng 5 attribute arrays para mamatay ako. Tool lang ako. Magagamit mo to. Huwag mong gawin yun. Walang magawa ang tinig ng makalangit na aklat. Ang mga tool ay dapat magkaroon ng kamalayan sa mga tool. Dahil alam mo rin ang iyong mga responsibilidad, natural na alam mo kung kailan gagawin kung ano, lalo na kung mayroon kang espiritual na mga tool. Malumanay na ngumiti ang nakamamanghang babae. Familiar ang boses mo. Mahinang sabi ng makalangit na aklat. Nagulat ang napakagandang babae nang marinig niya ang talumpati, at bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mata. Malumanay na ngumiti si Tianshu, marahil, para sa magagandang babae, tandaan ng labis. Ang mga salita ay nagpapahina sa tensyon ng napakagandang babae, at kasabay nito ay hinayaan ang mga taong nalilito sa malapit na makahinga ng normal. A joke belongs to a joke. A tool really has the consciousness of a tool. This is not. Lumabas ako ng masunurin bago ka pinarusahan. Hehe, huwag kang mag-alala, walang pandaraya. Kitang-kita ko ang mga bagay-bagay. Ang pagkain ng isang parusa ay parusa din, at ang pagkain ng 5 parusa ay parusa din. Kaya kung dalhin ang isa, ngunit maaaring hindi ako makadala ng 5. Kaya't mas mabuting magsalita ng maaga at magdusa ng mas kaunting laman at dugo. Well, hindi ko akalain na marami kang sirang libro. Naturally, hindi samantalahin ni Shijun ang gayong pagkakataon, itinuro ang mga sinaunang aklat at galit na nagsasabi, tanungin kita, nagtatago ba ang 3,000 tao ng Han sa iyong mundo? Oo, marami rin siyang kasamang-kasama. Sa kapangyarihan ko, may langit at lupa sa loob, kaya nagtago sila sa mundo ko at ligtas. Nang marinig ang sagot mula kay Tianshu, nagngangalit si Shijun. Mabuti, Aaron, ikaw anak ng isang asong babae. Sa wakas natagpuan na kita. Gayunpaman, marami sila, 10,000 lang ang tao mo. Sigurado ka bang mananalo ka? Nakangiting sabi ni Tianshu, nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang Aaron ay hindi lamang nagdala ng mga tao, kundi pati na rin ang maraming kakaibang hayop. Sa kagubatan, may mga piraso kasing dami ng buhok ng baka.
Maraming napakahusay na kalidad at mga kalasag ng karne. Mahirap sa iyong lakas. Tatanggihan ni Zhu Yanshua ang mga salita ni Tianshu. Kung tutusin, magaling siyang sundalo, at marami pang eksperto. Anong mga unos at alon ang hindi kayang tiisin ng kanilang kapangyarihan? Mga kakaibang hayop lang ang nakakatakot sa kanila. Hindi ba kalokohan yun? Gayunpaman, sa oras na ito, ikanaway ng sugol ng dragon ang kanyang kamay at sinenyasan si Zhu Yanshua na isara ang kanyang bibig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ye Shijun, ang Aaron ay kayang kontrolin. Ang libu-libong kakaibang hayop, na hindi maaaring pagnasaan, kahit na ilang kumpay ng kanyan ay tiyak na makakapigil sa atin sa mahabang panahon, bakit hindi ka magpadala ng mas maraming tao? Hindi nagsalita si Ye Shijun, bagamat hindi siya dumating sa eksena sa unang digmaang pandaigdig ng Nihilismo, narinig din niya ang tungkol sa kapangyarihan ng lahat ng uri ng kakaibang hayop sa dakilang digmaan, gayunpaman, nang maglaon, naayos ang usapin, at unti-unti niya itong nakalimutan. Ngayon, matapos itong banggitin muli, nang malaman ko na ang gayong hukbo ay nasa mundong ito ng Tianshu, natural na hindi ko maiwasang makaramdam ng takot nang makita si Ye Shijun at marinig ang talumpati. Labis ding nag-alala si Zhu Yanshu Oton. Siya ay nagkaroon ng oras upang baguhin ang kanyang pag-iisip. Mayroong 70,000 sundalo sa lungsod, agad na magpadala ng 70,000 katao. Kahit na ang isang tao ay dumura, sapat na upang malunod ang maraming tao. Daang pang-emergency sa Fuchun. Tumango si Zhu Yanshua at tumingin sa katabi niyang lalaki, agad na kumuha ang lalaki ng kakaibang busina ng trumpeta at humihip sa langit. Ang susunod na segundo, ang buong lungsod ay umuungal, mga pagsabog ng mga yapak, na may mga bundok at dagat ng mga tao na mabilis na papalapit sa gilid na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!